Congresswoman, may malaki ho tayong problema. Paubos na ang campaign funds nyo. Kailangan na ho nating magbenta ng mga paluging negosyo. Hello, Mr. Fernandez. Congresswoman, thank you for accepting my offer. Kaya naisipan ninyo, ibenta pa ang ibang assets ninyo. Like shares, sabihan niyo lang ako. No, I'm sorry. Hindi for sale ang shares ko sa ospital. Unti-unti na silang nawawala ng pinagkakitaan. Gumagana na ang mga plano natin. Nakakabawi na tayo sa kanila. Binili natin yung mga negosyo nila. Di ibig sabihin parang binigyan din natin sila ng pera. Hindi, marami silang utang at kailangan nila ng malaking halaga. At hindi magtatagal, ang susunod nilang ibibenta ay ang shares nila sa ospital. Nagpunta sa akin yung tao na Melinda Becamino. Binigay sa akin ito. Nahanap siya. Alam mo nang gagawin mo? Yes, boss. Nandito na yung record ng CCTV sa ospital kung saan mo nakita si Olivia. Good. Mahusay ka. Useless. Minya! Kontakin mo si Elias Delgado. I need to see him right away. Yes, madam. Gusto nang makipagkita ni Victoria Buencamino. Liligawan ka na niya panigurado para masponsoran mo siya. Gumana na ang mga plano natin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang pagmumukha niya kapag nilaglag ko siya. Hindi dapat puro atake, Elias. Kailangan kalkulado ang mga galaw natin. Isa lang ang pagkakataon natin para gawin to. Hindi tayo pwedeng pumalpak. Late na ba ako? Hindi naman. You're right on time. Pasensya na. Marami lang ako inasikaso sa negosyo ko. Kung yung plaka niya, pineke niya, ano pa kaya yung intensyon niya kay Olivia? Masama talaga yung kutob ko dyan sa lalaking yan. O basta pre, mag-iingat ka lang. Baka malagay ka na naman niya sa alanganin. Hindi ako natatakot dyan sa lalaking yan. Babawiin ko si Olivia sa kanya. Naiintindihan ko. Shall we get down to business? Makikinig ako. Well, nakilala ako for my advocacy sa pagbibigay ng opportunity sa mga kababaihan at sa pangangalaga ng mga victims ng domestic violence. Now, I'm ramping up my programs and extending to healthcare. Nakita mo yon nung dumalo ka sa medical mission ko.
Marami na ba kayong alam tungkol sa mental health? Hindi mo na itatanong. We have personal experience. Sa wife ni Lucas? Nabalitaan mo na pala ang tungkol sa amin. Yes. But that's none of your concern, Mr. Delgado. Kinikilala ko ang mga potential partners ko. Para masigurong mapupunta sa karapat-dapat ang pera ko. Meron na rin akong first-hand experience tungkol sa nanay ko. May masamang loob na nanamantala sa kanya. Dahil doon, nagkasakit siya. How tragic. I'm so sorry to hear that. Kung nangangailangan ka ng legal advice, Lucas can help you. Diba, Lucas? My husband's one of the best. That's if interesado talaga si Mr. Delgado na supportahan tayo. If not, well, that's his loss. Sa bagay, wala naman siyang alam sa politics. Kinasuhan ko si Victoria Buencamino. Gusto kong magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Pero na may kesa na ng ebidensya. Napawalang sala siya. Tapos ako nang pinalabas na lang masama. Hindi dapat puro atake, Elias. Kailangan kalkulado ang mga galaw natin. Lahat ng bagay ay may halong politika. Lalong-lalo na pagdating sa negosyo. Meron pa akong ibang plataforma. Concerned din ako sa elderly care. Napakasaya mo, Buencamino. Samantalang si Olivia, hirap na hirap dahil sa'yo. Sige, Raul. Balitaan mo ako. Hindi ko nahanap, Dok. Hindi lumalabas ang records sa Transportation Office. Peke yung plate number. Sino ka? At anong pakay mo kay Olivia? I'll wait for your response, Mr. Delgado. Thank you very much. Thank you. Sabi na nga ba, delikado si Olivia sa'yo. Kasabwat ka ng mga Buencamino.
Kailangan kita makausap. Ano kailangan mo tungkol saan? Huwag dito, sir. Sana sa lugar na mas ligtas. Sino ka? Gago ka! Manda ka! Manda ka, papatayin kita! Hayop ka! Hahanapin kita! Papatayin kita! Gago ka! Daisy, wala pa si Elias? Wala pa po, Ma'am Olivia. Nakakapagtaka nga po kasi palagi pong alas 9 ang dating nun. Wala pong palya yun. Sige po. Pulpul. Ano ba yung importanteng sasabihin mo? Hindi ba yun makakapagantay? Sir, makinig ka lang mabuti. May pruweba ako na hindi ikaw nakabaril sa kotse ni Olivia Bencamino. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Ano yan? Tinatanong kita, Elias. Ano yan? Wala to. Anong wala? Alam kong dugo yan. Anong nangyari sa'yo, ha? May sugat ka ba? Anong nangyari sa'yo? Okay lang ako. Hindi mo dugo yan. Olivia. Huwag mo akong hawakan. Anong ginawa mo, Elias? Huwag mo natin pag-usapan. Matulog ka na. Akala ko ba wala tayong sikreto sa isa't isa? May tinuruan lang ako ng leksyon. Sino? Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman siya pinatay eh. Ginulpi ko lang. Sino, Elias?
Lucas Bergamino. Ba't mo ginawa yun? Makinis ang mukha. Nilagyan ko lang ng galos. Kinakausap kita ng matino. Bakit mo siya binugbog? Dahil masaya siya. Ang sarap ng buhay niya kasama ng asawa niya, samantalang ikaw, ni hindi ka man lang niya hinahanap pagkatapos kanyang pahirapan at talikuran. Olivia, wala siyang karapatan maging masaya. Naintindihan ko na galit ka, pero hindi ka pwedeng padalos-dalos, Elias. Masisira yung mga plano natin. Huwag ka mag-alala. Hindi niya ako nakita. Sigurado ako doon. Anong sabi mo? Ito ang bala ng sniper mo, diba? Tama? Eto nga. Hindi ito tumama sa kotseng sinasakyan ni Olivia. Trabaho ng isang police investigator na tulad ko ang kumilatis ng crime scene. Hindi lahat ng pagkakabunggo ng sasakyan, aksidente nangyari. May mga pagkakataon na sinadya sila. At trabaho ko, napatunayan ito. Nung araw na imbestigahan ko ang aksidente ni Olivia Bergamino, may nakita akong kahina-hinala. At kadalasan, itong mga hinala kong ito, tama. Bakit mo ito tinago ng matagal? Wala akong tiwala kay Sir Balmaceda. Mula nung pinagtakpan niya nangyari sa tatay mo, uulitin lang niya ang ginawa niya noon. Kaya nagdesisyon ako na itago to hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ngayon ang tamang panahon. Kung hindi ako yung bumaril dun sa sasakyan ni Olivia, sino? Mga Bergamino? Di ko pa alam. Pero itong taong to, malakas, makapangyarihan. Kailangan natin mag-ingat dahil itong taong to, minsan pinagbantaan ang buhay ng nanay ko. Kasakit si nanay. Wala na siya.
Kaya sarili ko na lang ang kailangan kong protektahan ngayon. Thank you very much. Thank you. Ganito. Maglaylo ka muna. Ingatan mo mabuti yung mga ebidensya mo. Kapag may balita ako, tatawagan kita. Sige, sir. Sige. Nasaan ka na, Lucas? Lucas! Anong nangyari? Nakita ko na lang, ma'am, nakahando siya sa may gate. Oh God, Lucas! Lucas! Pahiga niyo siya. Okay, ma'am. May ibang paraan para pagbayarin natin sila. Hindi natin kailangan magpakababa katulad nila. Olivia, pareho tayo naging ulila dahil sa pamilyang yon. At kung kinakailangan na magpakababa ako para pahirapan sila, gagawin ko. Is he gonna be okay? Diyos ko, Lucas! Lucas, ano masakit sa'yo? I'm okay. You're not okay. Look at you. Alam ko si Salazar ang gumawa nito sa akin. He did this? Of course he did this. Siya lang naman ang kaaway natin. Ipapakulong ko yung hayop na yan. Makikita niya. Si Salazar ang gumawa nito sa akin. Ipapakulong ko yung makikita niya. Ikaw ang bumugbog sa akin kagabi! Pababa ng pababa ang market value ng hospital. You own 51% of Buen Camino Memorial Hospital. Talagang ako. Yung dating kaharian ng mga Buen Camino, ngayon yung biyerno nila.